Ay mga kababayan, siguro naman ay madalas po nating mapakinggan yung kasabihan na blood is thicker than water. Ang ibig sabihin, kahit na kung saan man kayo galing o nagkaaway man kayo at kapag may dumating ang panahon, ay talagang yung magkapatid, magkadugo, ay sila rin na magsasama. Pero dito ho sa pagitan ni na Pangulong Marcos Jr. at Senator Amy Marcos ay biglang nagkalaglagan ho ngayon. At tuluyan na pong kumalas si Senator Amy Marcos dito po sa alyansa na kung saan ay ito hong mga senatorial candidates o itong senatorial ticket ng administrasyon na binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. So sabi po ni Senator Amy ay hindi niya raw po nagugustuhan yung panindigan at ito po ay labag sa kanyang prinsipyo kaya siya po ay tuluyang kumalas na dito sa alyansa. At sa 11 pangangampanya ng mga lugar ay 5 beses lang sumama ito pong si Senator Amy at noong idinaos niya yung investigasyon ng kanyang komite, yung Senate Committee on Foreign Relations, ay hindi na rin po siya dumalo sa Cavite at Laguna at hindi na rin siya binanggit ni Pangulong Marcos Jr. na kabilang sa mga kandidato ng alyansa. So dito ho ay lumilitaw na mukhang magkakahiwalay ng landas ang magkapatid dahil sa isyu po ng politika at prinsipyo o paniniwala. Sa ngayon, ito pong si Senator Amy Marcos ay siguro masasabi natin sa ganyang ginawang pag-iimbestiga dyan po sa Senado ay mukhang mas nagkaroon po ng bigat sa kanyang puso ang mga Duterte. Kasi talagang lumitaw po sa kanyang investigasyon dyan po sa Senado, yung kanyang komite, talagang nagkaroon po ng mga pag-abuso at hindi po dumaan sa due process ito pong si Pangulong Rodrigo Duterte. At agad na minadali na siya po ay dalhin diyan po sa The Hague, Netherlands sa ICC. So dito ho mga kababayan ay masasabi natin na wala bang utang na loob itong si Pangulong Marcos Jr. kasi base sa mga naunang pahayag, ito pong si Senator Amy Marcos ang siyang kumumbinsi dito po kay Inday Sara na maging running mate o katambal noong 2022 presidential elections. Kasi ang sinasabi nga ho ni na Marcos Jr. at Senator Amy ay hindi po nila kakayanin na talunin si VP Leni Robredo kung kaya't kinakailangan nila yung tulong ng mga Duterte at partikular na maging running mate o katambal ito pong si Sara Duterte. Kaya yun at nabuo yung kanilang tambalan at kung saan di ba yung team unity pa ho ang kanilang tema ng grupo, pero agad ding nagkahiwalay dito kasi mismong itong si Senator Amy Marcos binabanggit niya hindi niya po nakakausap ng personal ito pong si Pangulong Marcos Jr. kanyang kapatid hindi raw sila magkausap, marami raw pong humaharang. So ito ho, naghiwalay na po ng landas ito pong dalawang magkapatid. Pero ano ito na may mga report at ito ay base po sa The Manila Times. Ito Alyansa in talks with liberal parties Pangilinan and Aquino. Ayan basahin nyo at hindi to fake news. Yan po. Ayan po yan sa The Manila Times. Yan isa sa mga kilala at mapagkakatiwala ang pahayagan dito po sa ating bansa. At binabanggit ho rito na ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay di umano'y ikinukonsidera na maipasok sa kanilang grupo. Ito pong sina dating Senador Kiko Pangilinan at dating Senador Bam Aquino. So ibig sabihin ay makakasama sa senatorial lineup ng administrasyon. At kapalit ho nito ay may mga report na baka ang tatanggalin nga ito pong si Senator Amy Marcos
at maging ito pong si Congresswoman Camille Villar. Yan po, umuugong-ugong. At sakto, itong balitang ito na umuugong, mga kababayan, sakto ay inanunsyo na rin yung pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa. Yun ho. Bagamat sa ngayon ay wala pa ho tayong nakikita o nakukuhang statement mula naman kay Congresswoman Camille Villar kung siya rin ho ba ay tuluyan ng kakalas dito po sa alyansa. Yung administration candidates ng administrasyon. Yun ho. So abangan ho natin yung mga susunod na kaganapan patungkol pa rin dito po sa issue po ng politika. At kasi malapit daw sa Marso 28 sa ika-80 taong kaarawan ni dating Pangulong Duterte, kasabay ho naman ho niyan ng formal na pagsisimula ng kampanya sa lokal. Yung mga kandidatong lokal, yun na po magsisimula na yung kampanya. Mga kababayan, at nataon, yan din naman ay magkakaroon po ng mga iba't ibang maluwakang rally o peace rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. So, ito ho mga kababayan, at mukhang mas matimbang yung iba na ibang tao kaysa sa kapatid. Pero ayon po sa mga informante nagbubulong ho sa atin, kasi kung ito hong sina Kiko Pangilinan, di umano ho ito at ito pong si Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang mananalo, siguradong kapag nagbotohan diyan po sa Senado, ito po ayon po sa ilang mga kuro-kuro siguradong sila po yung boto nila ay siguradong para makonvict, para mahatulan na guilty ito pong si VP Sara Duterte. Kasi sigurado raw ito, no? Samantalang ito pong si Senator Amy Marcos at si Congresswoman Camille Villar, medyo 50-50, delikado at baka ipa-absuelto yung dalawa. So ganyan po, bagamat siyempre ito po yung mga spekulasyon pa lamang, pero maliwanag ho mga kababayan, yun nga ho, may report at may nakuhang source ang The Manila Times. So ayan, maliwanag ho na mayroon daw di umano na pakikipag-usap ito pong alyansa sa Partidong Liberal at maaaring maisama sa administrasyon ito pong sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino na parehong dating senador. So samantala ay inaasa natin at merong report na magkapatawag ng press con ito pong si Senator Amy Marcos at doon marahil ay kanyang ididetalye kung ano ba talaga yung yung dahilan ng kanyang tuluyang pagkalas sa alyansa ito pong mga kandidato sa ilalim ng administrasyon. At siyempre, sa ngayon ay pawang spekulasyon pa lamang at ang ginawa lang ho, kinumpirma na lumayas na sa alyansa ito pong si Senator Amy Marcos at naglabas po siya ng statement. At isa po sa kanyang ginawang dahilan ay kasi lumitaw ho sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan yung mga di umano'y kasinungalingan, yung talagang kinawawa po ito po si dating Pangulong Duterte at hindi po binigyan ng due process bago sana ibigay doon po sa ICC sa The Hague, Netherlands. So yan po yung mga issue sa politika at sa ngayon masasabi ho natin na kung titimbangin ho natin itong si Senator Amy Marcos ay mukhang mas mabigat na siya sa kampo ng mga Duterte. In fairness sa senadora, alam niyo napakalaki ng naging epekto ng ginawang investigasyon ng kanyang komite dahil sa doon natin na panood direkta kung paano magkabuhol-buhol sa mga paliwanag at ang persepsyon ay nagsisinungaling itong magkapatid na Remulla. Yung isa ay Justice Secretary, yung isa ay DILG at maging si Major General Nicolas Torre III. So, base sa mga pagtatanong, tapos
Ang kagandahan no, ng pagpipresenta ni Senator Amy, ipinakita, ito, interview kay DILG Secretary John B. Cremulya, na maliwanag na sabi ho ni Pinky Webb, sino ba on top dito? Ikaw ba ang nagplano? Ang sagot niya, hindi lang ako. Group effort. Binanggit si Gibo Teodoro ng Defense, Secretary Anyo ng National Security, si Pangulo at siya. Tapos, nung nasa sa Senado, nagbago po ang tono. So, kung mapapanood mo sa interview, ang liwanag ko ang tanong ni Pinky Webb. Tapos, nung nasa Senado siya, iba na ho. Wala raw siya sinasabing ganon. So, parang gusto niya pang gawin sinungaling ang media. Buti, kagandahan ho ngayon, may video na ho hindi ho pwedeng kasi dati wala pa akong video noong araw ho mga kababayan. Kung ano sinabi, mamimili ka kung sino paniniwalaan mo. Pero ngayon may video Kaya wala kang kawala. Alam nga magawa-gawa ng itong sinaping ko di ba? Yung Billionaire News Channel. Para lang siraan o kung sino man tao. So hindi po, ang liwanag po ng tanong sino ba on top? Ikaw ba ang may rito, ikaw ba yung sabi natin may papel? Ang sinasabi, medyo pa-humble pa. Hindi na naman ako group effort. Ay, nako. So, yan po, isa po sa dahilan ni Senator Amy Marcos na yung pagkalas nga, marami natuklasan at may mga dokumento na wala palang red notice at kung ano-ano ng mga pinapahayag ni General Torre na may reglementary period na kung saan yun po akma lamang sa warrantless arrest. May arrest warrant So, dapat hindi madaliin at dapat na iharap sa isang korte, lokal na korte dito po sa ating bansa bago dalhin doon po sa The Hague, Netherlands. So, antabayan na natin kung saan hantong po ito. Pero sa ngayon ay sabihin natin na talagang kung titimbangin mo, ito pong si Senator Amy Marcos, mas matimbang na ho siya sa kampo ho ng mga Duterte. At sabi nga po ni P. Sara sa interview niya sa The Netherlands, ay na-appreciate daw po ng kanilang pamilya yung mga ginagawang hakbang ngayon ni Senator Amy, partikular yung ginawa pong investigasyon ng kanyang komite sa Senado na kung saan, lumitaw ho. Kung sino yung mga nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo at hindi nagbigay po ng due process sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, maraming salamat po. Muli, ito po si Kaeli. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like po yung ating YouTube channel at para lagi ko yung updated dito po sa ating mga komentaryo, lalo na sa mga mainit na issue at binabantayan po natin ito ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya at siyempre yung larangan po ng politika. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.